Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, nagimbal lahat, bumaliktad na. 26 billion budget sa AKAP, zero sa PhilHealth. Ako mga kababayan, patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito i-share po natin, no? Itong naging itong video na kung saan yan nga pong sinasabi nating PhilHealth zero budget, kawawang Pilipinas mga kababayan. At eto pa, i-share din po natin itong talagang itong mga congressman, no? Sinasabi po nila na budol daw, no? Itong drug war ni former President Duterte. Mamaya mga kababayan, supalpalin po natin sila kung talagang budol ba talaga. At ito nga mga kababayan, simulan na po natin dito po sa PhilHealth zero budget, kawawang Pilipinas, kasi napunta na sa AKAP lahat 26 billion versus dito po sa PhilHealth na zero. Ito, pakinggan po natin ito mga kababayan. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Hindi katanggap-tanggap ang zero budget na binigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa PhilHealth sa taong 2025. Paano na lang yung ating mga indirect contributors, ang mga senior citizens, ang mga persons with disabilities, ang milyon-milyong Pilipinong may hirap na nakaasa sa PhilHealth pag kung sila ay magkakasakit o kung kaya ang kanilang mga mahal sa buhay ay mararatay sa karamdaman. Maling prioridad ang inuuna ng Marcos administration. Inuuna ang kanilang pamumulitika gamit ang ayuda. Kasama ako ng milyong-milyong Pilipino na mariing kinokondina ang zero budget na nakuha ng PhilHealth sa taong 2025. So yan mga kababayan, kawawang Pilipinas, no? Kawawang mga Pilipino. Bakit po? Tulad nga po ng sabi ni Attorney Vic Rodriguez, no? Napapaano na lang po yung mga umaasa sa PhilHealth. Like for example, those PWD, mga senior citizens, wala na mga trabaho yan Bakit inunan yung budgetan pa yung AKAP? No? Ito talaga matatapos, ito ang opinion, ang nakikita ko Malamang parehas po tayo nakikita. Malamang sa malamang matatapos po ang termino ng administrasyong ito, no? Ni isang Pilipino wala nang makikinabang sa PhilHealth, no? Nung una kinuha po nila yung excess fund na sinasabi na almost 90 billion. Ngayon naman po i-zero na nila yung budget sa PhilHealth. So, ano ng mga pensioners, di ba? Or nung mga contributors. Marami po mga kababayan ang nagrereklamo. Dahil po dito sa ginagawa ng gobyerno. Sinasabi dito sa PhilHealth at dito po sa pamimigyan ng ayuda. Bakit po? Unang-una po yung mga nagrereklamo talaga, yung mga nagtatrabaho Itong mga tambay, okay lang yan sa kanila, mabigyan ng ayuda diba? Wala naman mawawala sa kanila. Tambay nga sila Pero dito po sa mga nagtatrabaho, ano pong nawawala? Yung contribution po nila dyan sa PhilHealth, at bukod dyan yung mga taxes na binabawa sa kanila na napupunta po sa pang-aayuda. No? Nanggigigil talaga ko dito mga kababayan kasi inuuna patuloy nila yung eto, tingnan nyo itong post na ito 26 billion budget para sa AKAP, unya zero budget para sa PhilHealth. Ayuda versus healthcare. Pagmata, mong tanan yan mga kababayan. Magising na daw tayong lahat. Alin ba talaga ang mas importante? Ang ayuda? Na kahit wala namang kalamidad, bigay lang kayo ng bigay ng ayuda. Lang talaga. Versus healthcare mga kababayan. No? In the future, hindi man ngayon natin magagamit yan, pero in the future, malaki po ang magagamit yan. Dapat nga sana libre na dito ang healthcare sa Pilipinas. Napakalaki kasi ng budget
ng ano ng PhilHealth, di ba? 90 billion. Dapat linibre na lang po nila yung pagpapagamot dito sa Pilipinas. Dito nga, nagbibigay sila ng ayuda, libre lang. Di ba? Yung tuloy nagkakasakit, hindi mo ililibre. Anong klaseng pag-iisip yan? Ha? Dapat, itong ibinibigay na ayuda, ilagay na lang sa healthcare, no? Para pagalingin yung mga tao para makapagtrabaho. Di ba? Nakakainis lang mga kababayan kasi isa rin po tayo sa nagbibigay ng tax. No? Lahat po ng content creators na kumikita na. Ako aaminin ko po mga kababayan, kumikita po tayo dito sa social media. Pero malaki rin po ang pakinabang ng gobyerno sa atin. Malaki po ang nakukuha nila sa mga content creators. Di ba? Tapos minsan, sa totoo lang mga kababayan, minsan lang po talaga, no? Nabigyan tayo ng ayuda. Isang beses lang. Oh. 'Di ba? Oh. At hindi ko po yung kinaano eh. Sabi ko nga, wag na lang eh. 'Di ba? Pero naisip ko rin pera naman natin 'yan eh. 'Di ba? Hindi naman sa kanila 'yan, bakit hindi mo tatanggapin? What I'm trying to point out mga kababayan, no? Dapat unahin nila siguro yung health. Yun kasi ang importante. Ano ba? Gusto nyo bang patayin ng mga Pilipino? Di ba? Nagbibigay ng ayuda. No? Pang-iinom lang din naman yan. Kung ano-ano lang ang paggagamitan yan. Pagkatapos kung magkasakit yan, pupunta na sa hospital. Wala na. Wala ng pera eh. Walang pera yung PhilHealth natin eh. Walang budget. Hindi binadgetan. Naku talaga. Anong masasabi nyo dyan mga kababayan? Ang gigigil tayo. Diyan sa mga ginagawa nila. Parang hindi na talaga tama ang gobyerno ngayon eh. Mas inuna patuloy yung ayuda kaysa sa kalusugan ng bansa. Ito pang nakakainis mga kababayan. Ito si Akop. Drug war merely a budol. Sabi po yan ng mga kongrista. Nako naman. Congressman Akop, kayo lang yata siguro nagsasabi niyan eh. Kung sino man ang mga kongresistang kasama mo Bakit po si Congressman Richard Gomez at yung asawa niyang mayor na si Lose Torres Gomez, no? Ay nagpapasalamat pa nga kay former President Duterte. Ikaw, Akop, itong mga congressman na ito, napakasinungaling po. No? Paano ko pong hindi masasabing napakasinungaling? Kayo mismo nakinabang ng panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Nilinis niya po ang mga distrito ninyo na hindi nyo kayang linisin. Tama? Nilinis niya po ang mga lugar ninyo na hindi ninyo kayang linisin. Tapos ngayon, sisisihin nyo si former President Duterte na budol. Teka lang. This is merely Oplan destroy the Duterte's, no? Gusto nyo talagang ipin down. Ngayong 2024 ang mga Duterte. Ayaw nyo pa rin tumigil. Ngayon, kung sinasabi mo nga talagang budol po ang drug war ni former President Duterte, kasuhan nyo po siya. Wag yung naninira kayo sa publiko. Di ba? Well, anyway, sabi nga ni dating Pangulong Duterte, hindi na po siya opisyal ng gobyerno. Kaya, walang effect yan, mga kababayan. Ito pa nga ito pang masama dyan mga kabayan. Kung sino pa yung nakinabang ng panahon ni dating Pangulong Duterte, sila pa ngayon ang sila pa yung maiingay, no? Sigurado akong itong ang lugar ni Akop nalinis po nung panahon ni Pangulong Duterte. Imbis na magpasalamat, no? Imbis na magpasalamat na nilinis, no? Ni former President Duterte ang kanilang mga lugar sa pamamagitan po ng war on drugs, illegal drugs. Ito patuloy ngayon ang kanilang ginaganti, no? Sa ating mahal na former President Duterte. Talagang wala akong masabi sa mga taong kumbaga nabulok na silang lahat no? Nabulok na po lahat ng Kongreso maliban po sa ilan.
na mayroon pa rin pong paninindigan. Ano po ang masasabi niyo mga kababayan dito sa sinasabing budol? Baka kayo ang nambubudol. Yung, hindi nyo nga natupad yung administrasyon ninyo, no? Akop, yung amo mo, hindi nga tinupad, no? Yung kanyang pangakong 20 pesos na kilo ng bigas. Ha? Ano-ano pang pinangako na hindi naman natupad Ni isa walang natupad, mga kababayan. Ginawa pang worst ang Pilipinas sa panahon nila ngayon, no? Nagbenta ng 25 tons of golds, hindi pinaliwanag sa taong bayan kung bakit. Hindi nga napag-usapan sa Kongreso yan. Di ba? Pero sigurado ako kung si Pangulong Duterte ang nagbenta ng gold nung panahon ng pandemic, pag-uusapan yun, mga kababayan. Pero dito, wala ng pandemic, nagbenta ng gold, hindi pinag-usapan. Grabe kayo. Ganyan na ba kayo kabulag? No? Ganyan na ba kayo kabingi? Wala na mga kababayan. Ano po ang inyong reaksyon? I-comment nyo lang po sa baba. At ito na nga, panoorin po natin ang video ito. At bigyan natin ng reaksyon. Breaking news, winasak ang Kongreso. Bumaliktad na, Akop at Chua, binublabog ang budget, exposed na. Ito, pakinggan po natin to. Itong nakakagulat, kamakailan lamang ay ating natunghayan ang ginawang pagdinig ng Kongreso patungkol sa budget ng Office of the Vice President na kung saan ay kahit tila ilang beses pilit ninyong piniga ang Office of the Vice President at COA or Commission on Audit na tila mahanapan man lang ng butas ang Vice President si Sara Duterte ay tila hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan. Antipolo 2nd District Representative Congressman Romeo Acop ay tila harapang tinusta ng Commission on Audit or COA matapos linawing walang nilabag ang Office of the Vice President sa paggamit nila di umano ng 125 million pesos. Tila nasampal nga daw sa kahihiyan ang ilang mga kongresista matapos daw tila pinagpilitan nito ang di umano 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente na di umano hindi na gastos ng tama o may anomalya o di umano kinurakot ang nasabing budget ng Office of the Vice President. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sino nga daw ba ang mag-aakala na ang hinanga nating mambabatas noon mula sa Rizal ay tila isa na di umano sa kinasusuklaman sa marami sa ating mga kababayan matapos tila ipagpilitan ng kanyang sariling katuwiran at tila mas marunong pa di umano sa mga abogado ng Commission on Audit na siyang nagbigay ng highest audit rating sa opisina ng Office of the Vice President na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. At kahit pa ang kaliwat kanang tila ginigit-git siya ng mga mambabatas patungkol sa confidential funds, tila nasampal di umano ng katotohanan ang Antipolo representative na walang iba kundi si Congressman Romeo Acop sa mga katotohanang isiniwalat sa isa sa mga abogado ng Commission on Audit na walang iba kundi si Atty. Gloria Camora na harap-harapang humarap sa House of the Representatives at tila harapang pinatunayan na naaayon ng paggastos ng Vice Presidente sa 125 million pesos confidential funds na ibinigay sa kanya mula mismo sa Office of the President. Banat pa na marami sa ating mga kababayan ay tila naghihintay daw pala di umano ang Antipolo representative na walang iba kundi si Congressman Acop na tila sabihin ng Commission on Audit or COA na hindi nagastos sa tama ang 125 confidential funds ng Office of the Vice President. Ngunit ang nakakagulat dito ay tila nisampal ng buong katotohanan ng COA or Commission on Audit si Congressman Acop dahil kahit anong gawing piga ng ilang kongresista sa Commission on Audit ay wala talaga silang nakikitang mali sa paggastos ng nasabing 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President. Dagdag pa na marami sa ating mga kababayan ay tila ito na daw ang masakit na katotohanan na kailangang harapin ng mga mambabatas, lalong-lalo na may mga dokumentary at mga ebidensya pala ang Office of the Vice President.
Kaya sa bandang huli daw at tila nagmukhang napahiya at nga ang ilang mga mambabatas, lalong-lalo na di umano si Congressman Acop na tila pilit di umanong pinapalabas na mali ang paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente dahil hanggang sa bandang huli ay walang mahanap di umanong butas ang ilang mga mambabatas laban sa Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte Carpio. At sa nangyaring pagdinig sa pagpapatuloy ng Commission on Audit ay tila wala na daw di mo na silang magagawa sa ilang mambabatas na pilit hinahanapan ng butas ang opisina ng Vice Presidente. Kahit sobrang linaw naman sa sikat ng araw na wala di mo na itong nilabag pagdating sa confidential funds and notice of disallowance sa Commission on Audit. Kaya't sabi ng marami sa ating mga kababayan, wala na daw di mo nang mahanap na butas sa mga mambabatas para i-impeach di umano si Vice President Sara Duterte. Tila naglabas naman ng bagong pahayag ang House Speaker na walang iba kundi si Martin Romualdez kamakailan lamang, kung sana'y nanindigan ito na wala di mo ng impeachment plan laban sa pangalawang Pangulo. Mapapansin na sa kabila di mo ng patuloy na pambabatiko sa Vice Presidente ay tila nahihirapan pa rin na makakuha ng tiwala at approval ratings ang House Speaker na si Martin Romualdez sa publiko, kasi lumalabas ngayon sa balita na mas pinagkakatiwalaan pa rin ng marami sa ating mga kababayan ang kasalukuyang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Sara Duterte kung kikukumpara sa kanyang survey. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad na samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, okay nang malinis na si Vice President Sara, pwede bang Congress naman lahat ng busisiin sa mga budget nila? #COAR Commission on Audit. Paki-audit po mga budget ng mga Congress please. Mahal namin si Vice President Sara Duterte. Kahit anong paninira sa iyo, nasa likod mo lang ang taong bayan na sumusuporta sa iyo. Mabuhay ka, ingat po kayo, God bless you more. Duterte lang ang may malasakit ng bayan, kaya Duterte pa rin. Go, 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 mabuhay ang mga Duterte. Thank you Lord, gabayan ninyo ang family Duterte. Madam Secretary ng Commission on Audit, please imbestigahan nyo yung mga congressman dahil pera din ng mga taong bayan, kaya mag-imbestiga na kayo bago maubos ang pera ng Pilipinas. Pagdududahan nila yung maayos na mabigay ng kanyang serbisyo, never to them but only the public servant who is honest, brilliant, and loves the countrymen. At transparent, mabuhay ka po our next president of this nation, beloved Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, agree po ba kayo na dapat busisiin rin po ang mga budget, no? Kung meron pong confidential fund itong mga hinayutak ng mga congressman na ito, aba, dapat rin po nilang sila mismo, no, ang magkusa na ito ay audit at i-disclose sa publiko ang resulta nito. Baka mamaya mga kababayan, sila po itong porsigido na mag-audit, pero pag sila na po ang in-audit, no, ay baka mabahag ang mga buntot nito, di ba? At hindi na magpa-audit. Alam niyo, malakas rin talagang loob dito pag hindi sila hindi sa kanila nakatingin ng taong bayan, no? Pero may araw din kayo, di ba? Naniniwala po ba kayo mga kababayan na may araw din ang mga hinayutak na ito? Grabe kayo, ha? Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.